Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Naglabas na nga ng pahayag ang Malacanang sa nangyaring kilos protesta noong September 21. Bilin ng Pangulong Marcos na panagutin ang lahat ng sangkot at nasa likod ng nangyaring karahasan na gumamit pa ng mga kabataan para gawing tulisan ng grupong tinatago ang mga mukha sa likod ng itim na damit at maskara na pinangalanan nga ng DICT na Anonymous PH. Babala ni Marcos na hindi nila palalagpasin ang mga grupo at mga individual na gahaman sa kapangyarihan para ibagsak ang pamahalaan. Buong araw di umano ang pagsubaybay ni Marcos sa nangyaring kilos protesta habang siya ay nasa ligtas na lugar sa loob ng Malacanang at handa raw ang pamahalaan kung sakaling lumala pa ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Giit din ng Malacanang na hindi gumamit ng dahas at anumang armas ang mga pulis at napanatilian niya ang maximum tolerance taliwas sa sinasabi ng mga tao sa social media. Sa kabilang banda, pinangalanan ng Palacios Chavez Singson para imbestigahan ang pag-udyok nito di umano sa mga kabataan na huwag pumasok sa paaralan habang hindi bumababa sa pwesto ang mga tao sa pamahalaan at pag-udyok nito sa magulang ng mga kabataan na hayaan ang kanilang anak na tumayo para sa revolusyon laban sa korupsyon. Kaya ikinokonsidera ng Malacanang ang kasong inciting to sedition para kay Singson. Panoorin natin ang buong pahayag ng Malacanang at ang magiging hakbang nito sa mga taong nasa likod ng kaguluhan. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Peaceful rally na samahan ng iilang nais manggulo. Mananagot ang lahat. Yan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng sinumang gumamit ng karahasan sa naganap na peaceful rally noong linggo. Bilang isang public servant, pinakinggan ni Pangulong Marcos Jr. ang sigaw ng taumbayan. Managot ang lahat ng sangkot. Kaisa ng taumbayan si President Marcos Jr. laban sa korupsyon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula upang maimbestigahan ang maanumalyang flood control projects. Magpapatuloy din ang Pangulo sa naumpisahan na ito at sa tulong ng taumbayan na magiging matapang sa pagbunyag ng katotohanan, ang pang-aabuso sa kaban ng bayan ay mailalantad at malalabanan. Ang Pangulong Marcos Jr. ay handang tumugon sa hiling ng taumbayan kaya't nirespeto at patuloy na nirespeto ng Pangulo ang karapatang pantao. Hindi siya naging hadlang sa malaking protesta. Naglahad ng galit ang tao laban sa korupsyon. Ngunit, kinukondena ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Team itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas at ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo. Mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Sa iilang gumamit ng foul language, nirerespeto ang inyong karapatang magpahayag. Pero may responsibilidad din kayong maging magandang ehemplo, lalo na sa kabataan. Ipinaglalaban natin ang tama. Idaan natin sa paraang tama. Magandang hapon po. Una sa lahat, malinaw ang direktiba ng Pangulo, igalang at protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino sa mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag. Kaugnay nito, nitong weekend nagkaroon ng malawakang kilos protesta. Kabilang ang tinatawag na Black Mass March. Ito yung mga team itim na nasabi nga ni Yusek Claire. Sa unang kumalat na
ito ay unang kumalat mula sa grupong Anonymous PH. Ito po ay isang aktibong hacktivist na grupo. Nakikipag-ugnayan po ako doon sa mga tao sa Anonymous PH. Hindi pa po sila nagdi-disavow kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito. Pero may mga persons of interest na po tayo na minamatyagan. Sila ang nagsimula ng panawagang magsuot ng itim na maskara at damit na sinasabayan ng ilang personalidad at grupo sa social media. Nakikipag-ugnayan na rin po kami sa social media platforms para dito sa mga personalidad na ito. Good morning. As of 11 a.m. yesterday, the President and I were in touch constantly every 20 minutes to assess the situation. He was in a secure facility inside the compound, monitoring every single step. At approximately 2 p.m., while I was at the command center in Camp Crame, he called me and asked me to personally assess the threat level that was going on in Ayala Bridge. The anarchist burned a container truck that was put by the PSG to block the entrance of the Ayala Bridge. Subsequently, at around 3:30, the corner of Mendiola and Legarda, I think, at 3:30, a crowd of approximately 5,000 converged at that corner. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. I repeat, the approximately 4,000 policemen deployed to contain the rally had no firearms on them, except for the SWAT group that was in the vicinity. The purpose of having no firearms is because when you engage a crowd, the chances of your firearm being pulled from you and being used against you is very high. Having said that, number one, there was no discharge of weapon from any PNP official. I repeat, there was no discharge of weapon. Number two, there was no tear gas used by the PNP. All the soldiers, all the policemen behind had instructions, use maximum tolerance. So they had no tear gas and they had no firearms. Number three, only when the mob were throwing Molotov cocktails did the police push back. That crossed the line. When rocks were thrown, you could shield yourself. But Molotov cocktails crosses the line. That can cause death. Having said that, the police pushed back, pushing back using maximum tolerance. And one by one, they were apprehending the characters who were throwing rocks, Molotov cocktails, or engaging them physically. After the arrest, after all of it had been said and done, the protest subsided at around 5:30 p.m., after which we ascertained that the following happened. There was an arrest of, and we get this straight, 216 individuals, 216, comprising of 127 adults and 89 minors. The minors were characterized as following: 65 were children in conflict with the law, and 24 children at risk. What is the difference? Children in conflict with the law is 15 to 17. Children at risk is 14 and below. Of the 216 that were arrested, we'd also like to report that 95 PNP personnel were wounded. 95. Some of them serious, requiring medical attention. They were brought to the PSG station here in Malacanang and also to the PNP General Hospital for further treatment. Now, I would like to commend the PNP for
their performance yesterday. They acted according to law. They acted according to instructions. I would like to debunk the rumors going around that someone died, that there was a death. There were 0 casualties. I repeat, there were 0 casualties. What is spreading around in social media is fake news. There were, however, people who got hurt. None of the protesters were seriously hurt. I repeat, none. By seriously, I mean that they would have to be hospitalized. The police got hurt more than the protesters. And that is something notable to everyone. Nakakaawa po ang mga police natin. Binuhusan ng tubig galing sa kanal. Binato ng hollow block. Binato ng Molotov cocktail. Nasusunog sa tabi nila. Pero ganun pa man, walang ginamit na dahas laban sa mga realista. Sayang naman ang efforts ng buong Pilipinas na nagprotesta. The 65 or so thousand that protested and aired their grievances, which the President duly respected their right to do so. Their right to grievance was marred by maybe a group of 1,000 hooligans who wanted nothing but to spread anarchy. The first children in conflict with the law interviewed said that they had intended to burn the palace. They had intended to burn the palace. However, we could not take that at face value because these were children in conflict with the law and we still needed the DSWD to process them. So a full report of their intent will come out in the next few days after the interrogation of all those held. The suspects are all held at the MPD station, where they are undergoing processing. The minors are with the are being interviewed by the DSWD to determine whether they will be tried as adults in the coming months. Thank you very much, Secretary John Vic Rimulya, Secretary Henry Aguda, and PNP Chief General Natatis Jr. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Natatis Jr., and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition.